Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong gabing ito ay tungkol sa SEC advisory laban sa Ecom Shares. Opo, naglabas na po ang SEC ng advisory laban nga dito sa Ecom Shares na pinamumunuan ng isang nagngangalang William Thomas. Yan nga, sa wakas naglabas na rin ng SEC ng isang advisory laban nga dito sa Ecom Shares. Ito ay naitopic natin noong September 19. So ilang araw pa lang, 'di ba? Ngayon September 24, Friday ay nakapaglabas na ang SEC ng advisory sa kanilang website. So tama nga tayo, talaga itong Ecom Shares isang company. So ayan, tignan natin ang ayan, yan daw si William Thomas, no? CEO at founder ng Ecom Shares. So, ito nga, ano ba itong Ecom Shares? Ano ba in-offer nito? 3% daily income. Sa mga investor na basta magla-login lang daw at mag-click na sell button for a total of 60 days. 'Di ba? Ano naman ng ano na 'yon? Bakit kailangan pang magla-login at magki-click na sell button, 'di ba? Para lang kumita ng 3% daily. Eto nga at kailangan na may minimum pa eh. Ito, base nga dito, 1,000 na minimum at ang profit daw is 30 pesos daily or 3% nga at total in 60 days ay 1,800 pesos. So yan, yan ang kanilang scheme, investment scheme. So ito nga, nakaano dito, pinakamababa 1,000, pinakamataas is 50,000. Pero syempre may mas mataas pa diyan. Lagi naman ganyan dyan sa mais company na yan. Oh, may direct referral bonus. Magkano ba yung direct referral? First level, 5%. Second level, 3%. Third level, 3%. Fourth level, 2%. At fifth level, 2%. So, talagang dito pa lang scam company na ito. Pare-parehas lang ang modus, di ba? Ang laking kitaan, 3%. Daily, ang laki nun. Tapos, ang laki din ng kanilang ayan, referral, di ba? 5% plus 3 plus 3, 11 plus 2 plus 2. So, 15% ang inilalabas nila para lang sa referral bonus from first to fifth level. So, ito nga, pinalalahanan niya yung publiko na ang Ecom Shares ay hindi po rehistrado sa SEC bilang isang korporasyon kahit bilang isang partnership. At ang Ecom Shares ay wala akong authorization o hindi ho authorized para mag-solicit na investment sa publiko. Dahil hindi ho sila nakakuha ng secondary license galing sa SEC. So, illegal ang ginagawa ng Ecom Shares na pagsusolicit ng investment sa publiko. At sa pa, yung Ecom Shares ay hindi ho rehistrado bilang isang crowdfunding intermediary or funding portal under SEC Memorandum Circular number 14/0/2019 or the rules and regulations governing crowdfunding. So hindi rin po registered as a crowdfunding ang Ecom Shares. So hindi nga talaga pwede. At ito nga, paalala nga na SEC laging paalala ng SEC na lahat ng umaaktaw salesmen, brokers, dealers, agents ng Ecom Shares at nangungumbinsi sa mga tao para mag-invest dito sa company na ito o mag-invest do sa investment scheme na company na ito ay maaari kayo maging criminally liable under Section 28 of the SRC at pwede kayo ma-penalize ng maximum fine of 5 million pesos, ang laki nun, or imprisonment ng maximum of 21 years. Ang haba din nun. Ayan nga, pursuant to Section 73 of the SRC, SEC versus Odin Santos, GR number 195542, March 19, 2014. So, yung mga upline din yung mga upline, criminally liable din kayo, tandaan nyo yan. At para naman doon sa mga nakita ng SEC na nandyan nga, nagpro-promote itong Ecom Shares. Kahit doon sa CEO, doon sa iba pang mga uplines, yung mga vloggers, ayan, na i-report na po ng SEC yan sa Bureau of Internal Revenue or BIR para sa kukulang penalties at taxes. So, ayan, kailangan nyo bayaran yan dahil ang laki ng kinikita nyo, di ba? Ang laki ng kinikita nyo.
lalo na sa direct referral. So ito nga, pinalalahanan ng publiko na wag na mag-invest o tumigil na sa pag-invest dito sa mga investment scheme na ino-offer ng individual or grupo ng mga tao na o-offer nga nitong mga nasabing investment on behalf of Ecom Shares at maging mapanuri po ang publiko sa mga ganitong investment scheme. So, yan nga, kung meron kayong nakita may investment scheme o may nag-o-offer na investment scheme, pwede nyo po yung itanong sa SEC kung yan ba ay legal o hindi. At kung may mga impormasyon nga kayo tungkol sa operasyon nitong nasabing company na ito, itong Ecom Shares, ay pwede kayo mag-submit na report sa Enforcement and Investor Protection Department sa kanilang email na epd@sec.gov.ph. At dito rin po kayo pwede mag-send na email kung may mga katanungan kayo kung ang isang company ba ay talaga bang legit na pwedeng manghingi ng investment sa publiko. Tatandaan nyo, pwedeng magpakita yung ibang company na mga secondary license kuno, pero baka fake po yun. Dahil may mga gumawa na po yun. Yung Sket Collins ay nagpakita ng fake at miski yung EAB Trade ay fake din ang ipinakita na secondary license daw. So, mas maganda i-verify nyo mismo sa SEC kung talagang totoo at legit yung pinapakita nilang dokumento. Ito po ay itong advisory na ito ay nilabas no September 23, 2021, pero ngayong Friday, September 24, 2021 po ito nailabas sa website ng SEC. So, ayan nga, yung Ecom Share sa wakas ay nalabasan na rin ng advisory ng SEC. Matagal-tagal na rin ito, mga ilang buwan na rin siguro go-operate. At sa wakas, nakapaglabas na rin ng SEC ng advisory laban dito sa company na ito. At ito nga, napatunayan nga natin, di ba? Ilang araw lang makalipas, mga 5 araw makalipas ang ating review tungkol dito sa Ecom Shares, ay napatunayan natin na itong Ecom Shares ay isang company at isang Ponzi scheme ang kanilang ino-offer na investment scheme. So mga kababayan, wag na po tayo magpapaloko dahil nakita nyo naman pare-pareha sa modus, di ba? 3% daily. Paano magagawa ng isang company yun? Napaka-imposible. Yun nga 1% daily, di ba? Tumatakbo. Lalo na itong 3% daily. Sigurado po ako, tatakbo po to. At ang problema ay itatakbo ang pera nyo na pinaghirapan nyo. Sila lang ang makikinabang, yung mga pasimuno na company na ito. Tsaka hindi nyo ba napapansin na ang karamihan ng kliyente nila ay mga Pilipino? Kung nagiging international sila kasi ang kliyente nila ay OFW. At hindi naman yung mga kapwa nila, di ba? Sila sabi nila o-operate sila sa US. Di dapat ang number one client nila ay mga Kano. Pero bakit ang number one na investor nila mga Pilipino? Kung kailangan nila investor, mas maraming pera po ang mga Kano. Dahil mas maunlad po ang bansa nila at mas malaki po ang halaga ng pera nila kumpara po dito sa Pilipinas. Pero dahil ang talagang target nila ay Pilipinas, dahil syempre hindi naman sila mahuhuli kung nandun sila sa Amerika, hindi naman sila under ng jurisdiction ng batas dito, so hayahay sila, hindi katulad doon pwede sa luhulihin at mas mahigpit ang batas sa Amerika kasi kaya hindi nila magawa yan. Kung may gumagawa man, yung ibang tao yun. Pero mas gusto nila dito kasi alam nila mas maluwag at hindi sila mahuhuli. Lalo na kung sabihin nga natin na totoong foreigner ang nagpapatakbo nitong company na ito dahil paano nyo makakasuhan ang isang foreigner na nasa ibang bansa. Diba? Kaya nga kahit si Sian Gasa tumakbo sa Thailand para hindi siya mahabol ng batas ng Pilipinas. So, yan nga tatandaan po natin na kung yung Pilipino ngang nandito sa Pilipinas mismo ay ang hirap na habulin, lalo mahirap habulin ang isang foreigner nasa ibang bansa dahil hindi nyo po yan makakasuhan. Kahit ho kasuhan nyo sa korte yan, wala ho kayong makahabol. Hindi nyo ho pwedeng pauin dito yan dahil hindi naman taga Pilipinas yan. Pwede pa siguro kung Pilipino talaga, pero kung hindi, wala na po yun. Goodbye na po talaga sa pera. Kaya nga kung ako po sa inyo, huwag po kayo mag-invest sa mga ganyan.
Yung mga scam company po, ang dami na po niyan, ang dami na po naloko niyan. At napakakaunti lang po ang nakakabawi. Bilang lang po sa deliri. So muli po, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa akin channel. God bless po.